Magandang araw sa inyo mga kata-cute. Meron ulit akong nakahaing kwento para sa inyo. Naway inyong magustuhan at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share at pindutin ang notification bell sa ibaba para ma-update kayo sa aking latest upload. Salamat po, ang sirena at ang mangingisda. Sa isang malayong nayon sa bayan ng San Antonio, mayroong isang matandang alamat tungkol sa isang sirena at isang mangingisda. Ang kanilang kwento ay binalot ng hiwaga at takot, at sa bawat salinlahi, mas lalong naging misteryoso ang kanilang kasaysayan. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng sirena at ang mangingisda, isang kwento ng pag-ibig, puot at trahedya na magpaparamdam sa inyo ng lungkot. Noong unang panahon sa isang maliit na baryo na tinatawag na San Antonio, may isang mangingisda na nagngangalang Ricardo. Siya ay matipunong lalaki, may balat na sunog sa araw at mga matang malalim ang iniisip. Bagaman mahirap ang buhay bilang mangingisda, hindi nagkulang ng kasiyahan si Ricardo dahil sa pagmamahal niya sa kanyang pamilya at sa kanyang trabaho. Ngunit sa ilalim ng dagat ng San Antonio, may isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Isang sirena na nagngangalang Sirena. Siya ay may mahabang buhok na kasing itim ng gabi, mga matang kumikislap tulad ng mga bituin, at buntot na kasing kulay ng mga korales sa ilalim ng dagat. Ayon sa alamat, si Sirena ay anak ng isang diyosa ng dagat at isang mortal na manglalakbay. Dahil sa kanyang pinagmulan, si Sirena ay may kapangyarihang pumukaw ng emosyon sa puso ng sinumang mortal na kanyang makakasalubong. Isang gabi habang namimingwit si Ricardo sa ilalim ng buwan, narinig niya ang isang awit mula sa dagat. Ang tinig na iyon ay napakalamyos, parang anghel na bumababa mula sa langit. Nahulog sa pandinig ni Ricardo ang awit at parang may mahika, hinila siya nito patungo sa gilid ng bangka. Doon, nakita niya ang sirena na nakaupo sa isang bato. Kinakanta ang pinakamalungkot, ngunit pinakamagandang awit na narinig niya. Huwag kang matakot. Sabi ni Sirena habang tinatanaw si Ricardo. Ako si Sirena, tagapangalaga ng dagat na ito. Sa simula takot si Ricardo ngunit hindi nagtagal, ang takot ay napalitan ng pagkamangha. Nag-usap sila ng buong gabi at bawat salitang kanilang binitiwan ay parang nagtagpi-tagpi ng kanilang mga puso. Sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, palihim na nagkikita sina Ricardo at Sirena sa gilid ng dagat. Ang kanilang pagmamahalan ay isang lihim lamang, itinatago mula sa kanilang pamilya at sa mga tao. Subalit, tulad ng lahat ng lihim, hindi ito mananatiling tago magpakailanman. Ang mga kasamahan ni Ricardo ay nagsimulang magtaka sa kanyang madalas na pag-alis sa gabi. Isa sa kanila, si Pedro, ay nakakita kay Ricardo na nakikipagkita sa isang kakaibang babae sa tabing dagat. Agad na kumalat ang balita sa baryo at ang dating tahimik na lugar ay napuno ng mga bulong at tsismis. Isang gabi, habang magkasama sina Ricardo at Sirena, biglang dumating ang ilang mangingisda na may dalang mga lampara at armas. Siya ang demonyo ng dagat. Sigaw ni Pedro. Nagdadala siya ng kapahamakan sa atin. Tinangka ni Ricardo na ipagtanggol si Sirena, ngunit masyado silang marami. Nagtangkang tumakas si Sirena, ngunit isang sipot ang tumama sa kanyang buntot. Ricardo, tulungan mo ako. Pagmamakaawa ni Sirena habang unti-unting nahuhulog sa dagat, sugatan at nanghihina. Matapos ang insidenteng iyon, umalis si Ricardo sa San Antonio. Hindi niya kinaya ang sakit ng pagkawala ni Sirena at ang galit sa kanyang mga kababaryo. Lumipas ang maraming taon at unti-unting nakalimutan ng mga tao ang alamat ng Sirena. Ngunit si Ricardo, sa kanyang pagtanda, ay laging bumabalik sa dagat, umaasang muli niyang masisilayan ang kanyang minamahal. Isang gabing kasing dilim ng ulap sa kalangitan, habang nakaupo si Ricardo sa gilid ng bangka, muling narinig niya ang pamilyar na awit. Sirena! Bulong niya sa hangin, at sa kanyang harapan, lumitaw ang sirena, mas maganda at mas makapangyarihan kaysa dati. Ricardo, naririto ako. Sabi ni Sirena, ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at puot, at ang kanyang katawan ay nakatali sa mahika ng dagat. Sa mga sumunod na araw, biglang nagkaroon ng sunod-sunod na trahedya sa San Antonio. Ang mga bangka ng mga mangingisda ay nasisira at ang dagat ay nagiging mapanganib.
Ang mga tao ay naniniwalang ito ay sumpa ng sirena. Walang magawa ang mga tao kundi ang humingi ng tulong kay Ricardo, ang tanging nakakaalam ng tunay na dahilan ng kanilang kapahamakan. Pumayag si Ricardo na humarap kay Serena sa kondisyon na siya lang ang makikipag-usap sa kanya. Serena, alam kong nagkamali kami. Patawarin mo ang mga tao sa kanilang kamangmangan. Pagsusumamo ni Ricardo. Ricardo, hindi ako nagtanim ng galit sa iyo. Ngunit ang mga tao sa San Antonio ay dapat magbayad para sa kanilang kasalanan. Sagot ni Serena, ang kanyang tinig ay puno ng puot. Upang mailigtas ang kanyang bayan, iminungkahi ni Ricardo na siya na lamang ang mag-alay ng kanyang buhay. Serena, kung kinakailangan, ako na lamang ang magdusa. Palayain mo na ang mga tao. Sabi ni Ricardo, si Serena ay nag-alinlangan ngunit nakita niya ang sinseridad sa mata ni Ricardo. Mahal kita, Ricardo, ngunit ang sakit na idinulot nila sa akin ay hindi madaling mabura. Subalit, alang-alang sa iyo, papayag ako. Sagot ni Serena. Nang sumapit ang hating gabi, si Ricardo ay naglayag sa gitna ng dagat, bit-bit ang kanyang huling pag-asa. Doon, sa ilalim ng buwan, niyakap siya ni Serena sa huling pagkakataon. Paalam, mahal ko. Sabi ni Serena bago siya hinila pababa sa kailaliman ng dagat. Mula noon, ang dagat ng San Antonio ay muling naging mapayapa. Ang mga mangingisda ay muling nagbalik sa kanilang dating pamumuhay, ngunit laging may takot at respeto sa dagat. Si Ricardo ay naging alamat, isang bayani na nagsakripisyo para sa kanyang bayan. Ang alamat ng sirena at ang mangingisda ay nanatiling buhay sa San Antonio. Isang paalala na ang dagat ay hindi lamang nagbibigay buhay, kundi maaari ring magdala ng kapahamakan. Ang kwento ng sirena at ang mangingisda ay naging isang babala sa bawat isa, na sa bawat pagmamahalan, may kasamang sakripisyo at sa bawat pagkakamali, may kapalit na pagdurusa. Muli, ito ang kwento ng Ang Sirena at ang Mangingisda. Hanggang sa muli, paalam